Kapagpalang araw po kaibigan. Ito na naman ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa ang salita ng Panginoon na nakasulat sa banal na kasulatan ay ating pong bubulay. Panginoon Diyos, samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng iyong salita. Tunay nga po ang iyong salita ay mapapanaligan namin. Buksan mo ang puso at isip ng bawat isa na nanonood at nakikinig ng video ito. Kung sila man po may dalang kabigatan sa buhay yung pag-ahanin, kung mayroon man po silang sari-saring sakit, karamdaman niyong pagalingin. Sapagkat tunay na ikaw, O Diyos, ang aming dakilang manggagamot. O ang aming kahilingan sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa kayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Tayo pong mga tao, iba-iba ang kalagayan, iba-ibang estado sa buhay, iba-ibang inabot sa buhay. Mayroon successful, medyo successful, mayroon namang hindi nag-success. Kumbaga sa buhay, sabi nila, may mahirap pa sa daga. Iba-iba po ang sitwasyon, kalagayan. Yang kalagayan ng tao na yan, pare-pareho lang po yan. Kakain yung mayaman, kakain yung mahirap. Matutulog yung mayaman, natutulog din yung mahirap. Nakakaranas ng cycle ng araw at gabi, ang mayaman. Ganon din po yung mahirap. Nakakaranas din sa cycle ng araw at gabi. Kung dumarating po yung mga bagyo, lahat naman binabagyo. Mayaman ka man, mahirap ka. Kung tumamang bagyo sa inyong lugar, lahat kayo. Kung dumating naman po yung mga lindol, kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, nililindol ka kasi nandun ka lang kayo sa isang lugar. Oh, dumating yung pandemic. Lahat nayanig. Parang nilindol ang buhay. Isipin nyo, COVID-19, ayaw mo na lumabas ng bahay. Gusto wala kang bilanggo sa iyong tahanan. Kasi nakakatakot nga naman. Pag lumabas ka, pag uwi mo, ano sasabihin nila? Punas ng alcohol. Kulang na lang, inumin mo yung alcohol. Di po ba ganyan ang tanawin ng buhay ng tao? Pag birthday, may selebrasyon. Pag may patay, may selebrasyon. Lahat na lang po, puro selebrasyon eh. Oh. Kaya yung cycle ng tao, may umaga, may gabi, may tanghali, umiikot lang po. Sabi nga, parang gulong ng palad. Maaaring nasa itas ka ngayon. Baka bukas, nasa ibaba ka naman. Yung iba, baka nasa gitna ka pa lang. Iba-iba po. May pangarap. Sabi na, habang nag-aaral, gusto ko doktor. Sabi ng iba, gusto ko engineer. Yung iba naman, gusto ko sundalo. Oh. Wala naman nagsasabing gusto ko, magnanakaw ako. Wala. O sabi nila, di nila naman ay gusto ko maging drug lord. O, waiting lord. Lord ng mga lord. Wala naman po nagsasabing ganyan. Walang nagsasabi. Ang gusto ko, makarating ako sa langit. Wala. Gusto ko, magandang bahay, malaking bahay, maraming sasakyan. Di po ba? Ang bawat isa, mula sa bata, meron ng pangarap. Kasi kung ano yung nakita niya sa environment, nabubuo yung kanyang pangarap. Kaya kung minsan, pagdating ng New Year,
sa eskwela, nagsusulat ng New Year resolution. Oh, di po ba gano'n? Meron bang mga Islam book nung araw? Anong gusto mo sa isang taon? Anong gusto mo sa edad mong ito? Sabi ng iba, ako gusto ko pag edad ko 25, milyonaryo na ako. Oh, marami po. Pero tanong, para saan? Oh, meron kang magarang bahay, malamansyo, meron kang mga iba't ibang imported na sasakyan. Pagkamatay mo, iiwan mo lahat yan. O, halimbawa, pangarap ko maging bilyonaryo pag edad kong 30. Natupad. Eh, di bumili ka ng mga pangarap mo. O, paano kung pagdating ng 35, namatay ka? O, na-enjoy mo ba yun? Maaring nalasap mo panandali ang panahon, pero anong nangyari? Pag alis mo, di mo naman madadala sa libingan yan. Oh. Isipin nyo po ito, maging wise kayo. Dapat yung kahirapan ng buhay, maging stepping stone mo. Hindi para mangarap ng magara. Yung iba naman, maganda na, nagpapaganda pa. Oh. Nagkanda loko-loko. Pumangit. Ngayon, sinisisi pa yung mga doktor. Hindi po ba? Eh, yung mga babae na-realize nila. Maganda pala yung meron akong anak. Eh, wala nang magagawa. Nagpagalaw ka na retouch ka ng katawan. Paano ka pa magbubuntis? Kaya ang buhay po dito sa lupa, temporal, pansamantala. Di mo alam, bukas, makalawa. The other day, maybe next week, 1 year, mamamatay ka. Oh. Yung iba, namatay na walang katuparan yung pangarap. Yung iba naman, namatay, pati yung kasinungalingan nila. Sinama nila sa libingan. Lahat. Temporary lang. Pero mas maganda, habang nandito ka sa mundo, ang pagsikapan mo ay walang iba kundi yung makarating ka ng langit pagdating ng araw. Yung langit, yung dakong ka ng kaligayahan. Wala nang dosa, wala nang hirap, walang sakit. Eh dito, masarap nga kinakain mo, sa damakmak naman ang sakit mo. Pagka nagkaroon ka ng sakit, kulang na lang, hindi ka na pakakainin ng doktor. Bawal po yung ganyan, bawal po yung ganyan. Oh, lahat na lang pinagbabawal. Oh. Kaya sabi nila, mas mabuti pa, wakasan na lang ang aking buhay. Ayun. Anong nangyayari? Umahantong po sila sa kamatayan. Depression, kung tawagin. Number 1 killer po yan ngayon, depression. Unti-unti kang nadidepress. Hanggang mamalayan mo na lang ang sarili mo. Wala ka na sa iyo sarili. Tandaan niyo po ito, kaibigan. Meron po tayong babasahin sa Biblia. Ang sabi po dito sa Hawit 90, ang sabi ganito po, gamitin natin ng para sigurado. Tara! Tan 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 tan. Sa Awit 90 verse 1, Panginoon namin Diyos, Ikaw ang aming tahanan.
Buhat pa ng pasimulay, lumitaw ang aming angkan. 2. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang. Hindi pa manilika ang buong daigdig. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikaw walang hanggan. 3. Yan taong nilikha mo'y bumabalik sa halabok. Sa lupa'y nagbabalik kapag iyong iniutos. Kita niyo po. Bumabalik lang po tayo sa halabok kung saan po tayo nanggaling. Ano sabi po? Kapag pala iniutos na ng Diyos na mamatay ka, o basahin ko muli. Yung taong nilikha mo'y bumabalik sa labok. Sa lupa'y nagbabalik kapag iyong iniutos. O, kita niyo po. Nangarap ka, maging milyonaryo ka, bilyonaryo, trilyonaryo, o ano man ilyalyo. Eh, sabi ng Diyos, mamamatay ka na. Ayun po yung nakasulat eh. So, yung mga pinupundar mo, kanino may iwan? Hindi mo malang, hallelujah, hindi mo malang naramdaman yung konting sahab doon sa mga pinangarap mo. 4. Ang 1,000 mga tahon ay para bang isang araw sa mata mo, Panginoon. Isang kisap mata lamang, isang saglit na magdamag na ito ay dumahan. O, kita niyo po? Parang dumahan lang daw po. Yung bilang ng 1,000 taon. O, nabuhay ka ng 1,000 taon, para lang dumahan pala. Hallelujah. 5. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umaga'y tumutubo sa panaginip. 6. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumagabi nalalantat bulaklak ay nalalagas. Ito. Yung buhay ng tao. Ano man yung naging bunga. Yung success ng yung pinangarap. Anong sabi niya? Parang damo. Pagdating ng gabi, anong nakalagay? Kung gumabi, nalalantat bulaklak ay nalalagas. Kita niyo po. Useless eh. Sige, mangarap ka ng mangarap. Sabi nga ng iba, itodo mo na. Wala namang bayad ang mangarap. Maganda. Lalo na kung lumaki kang mahirap. Aba talaga naman. Sa pangarap, buhay na buhay ka. Pero pag nauntog ka, ay, pangarap lang pala. Meron pong nangyayaring totoo. Yun nangarap siya. Nangyari po, pinangyari ng Diyos. Pero, anong kabuluhan? Para saan? O, nagpayaman ka, nag-drug lord ka, wedding lord ka, lahat ng lord. Sinamahan mo, yumaman ka, para saan? O, sabi ko nga po, kakain ng mayaman, kakain din ng mahirap. Kung isa, sabi ng mahirap, hindi nga kaya kainin ng mayaman ang pagkain natin. Kaya mo ba kung mayaman ka? Eh, yung mahirap, pagdampot sa basuran, diretso sa, chicha. Ikaw, sige nga, diretso, kunin mo sa basura, chicha mo. Hallelujah. Magkanda, duwal-duwal ka. Suka-suka. Kaya, para lamang pa yung mahirap, ano po? Ano pa? 9. Sa kamay mo'y nagwawakas itong hiram naming buhay, parang bulong lamang ito, nabasa lang, dumadahan. 10. Ito po. Buhay namin umahabot ng 70 tahong singkad, 70. Minsan na may 80 kung kami malakas. Ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa't hirap. Pumapano pagkatapos dito sa sang maliwanag. Yun. Ano daw ang buhay? Dusa't hirap. Talagang paghihirapan mo. Para makuha mo yung gusto mo, paghirapan mo. Magdusa ka.
Halos hindi ka na nagmimerienda. Halos butas na yung medyas mo, hindi ka na bumibili. Butas na yung brief mo, hindi ka na bumibili. Kasi nga yung pangarap mo. Oh, paano pag nasunog yung bahay mo? Sunog yung pera mo. Ah, kung lagak mo naman sa bangko, na-bankrupt yung bangko. Oh, hindi lahat ng pera mo makukuha mo sa bangko. May limited lang, naka-insured. Kung magkano lang, yun lang ang makukuha mo. Doon mo naman dadali sa paluwagan. Tumakbo. Yung nagpapaluwagan. Investment. Na-bankrupt yung investment. Walang katiyakan eh. Walang kasiguraduhan. Magpa-insured ka. Insurance. Ibig sabihin, sigurado, naninigurado ka. Yan dami na po na-bankrupt na insurance. Ang hirap mag-claim. Yung mga bata, nag-aaral, pag mag-claim, hindi mag-claim yung pang-tuition ng mga anak. Kasi po lahat dito, pansamantala. Sabi po sa Biblia, yung buhay parang halaman, sabi niya. Inalintulad sa halaman. Sa gabi, nalalanta. Namulaklak ka. Sa isang kisap mata. Mahirap ka na naman. Hallelujah. Kaya tayo, habang nabubuhay po tayo dito sa lupa, alalahanin ninyo, mamamatay po tayo. Lahat tayo. Walang hindi mamamatay. Ang tanong, mayaman ka? Tumatawag na naman. Ganito po yung isang talata, no? Sa 90 verse 10 ng awit. Buhay namin umaabot ng 70 taong singkad. Misay na may 80. Kung kami malakas, ngunit buong buhay namin ay puno ng dosa tira, pumapanaw pagkatapos dito sa sang maliwanag. Yon. Yung biyaya na ng Diyos, yung mga iba, sumusobra na po sa 80. Hanggang 100, may higit 100. Sabi nga ng iba, grasya na ng Diyos sa iyo yan. Pero ang tanong, meron ka bang ginawa para sa Diyos? Meron ka bang ginawa para sa Diyos? Mas maganda nangangarap ka. Habang nangangarap ka, isama mo ang Diyos sa iyong pangarap. Yun ang maganda. Diyos ang pangarapin mo. Meron pong payo si Pablo sa Kolosas. Presono Kolosas. Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. 2. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Ano sabi ni Pablo? 2, panlangit, panlupa. Alin ang iisipin mo? Papangarapin mo? Panlupa o panlangit? Kapag inuna mo yung panlupa, delikado ka. Kapag nangangarap ka, unahin mo ang Diyos, yung panlangit.
Then, yung panlupa, bahala na ang Diyos sa'yo. Kasi kung ikaw ang umanap ng iyong pangarap, sigurado, mahina. Kasi ikaw yun eh. Pero kapag inuna mo ang Diyos, ang panlangit, pag binigyan ka ng Diyos, matatag yun, matibay. Diyos ang nagbigay eh. Oh. Alin sa dalawa ang gusto mo? Dahil pinanganak ka mahirap, nakita mo yung kasalatan, habang lumalaki ka, nakakakita ka magandang bahay, gusto mo, pagdating ng panahon, mas maganda pa yung bahay mo dyan. Nakakita ka ng mga sasakyan, mga kotse, gusto mo, mas modelo pa dyan ang kotse mo. Oh. Wise, kailangan gamitin niyo po tama yung isip niyo na binigay ng Diyos. Yung buhay natin, bigay ng Diyos. Sabi nga po, parang ano lang, para lang tayong damo na namumulaklak din, litero, nalalanta. O anong tawag doon? Faded glory. Yung glory mo, nawawala. Kumukupas. Lumilipas. Mas maganda ang pangarap mo, panlangit. Kasi pag namatay ka, papunta ka sa langit. Eh wala kang pinangarap, puro kundi panlupa. Eh sabi ng Biblia, huwag panlupa. Eh di utos, huwag. Huwag mo nang pangarapin. Bahala ng Diyos magbigay. Yung iba po, tumanda. Yung pangarap na lang. Ang dami po napapanood sa telebisyon, sa YouTube. Oh. Wala rin po. Sayang. Yung pangarap. Yung iba naman, yung pangarap, inabot nga. Pero sa murang edad, namatay din naman sila. Hindi na nga nila masyadong na-enjoy. Eh, sinong mag-enjoy? Yung naiwan mo, baka mag-away-away pa yan. Oh. Kailangan po, bago ka man lang mamatay dito sa lupa, sigarudihin mo kung saan ka talaga pupunta. Yun ang maganda eh. Parang mag-abroad ka. Pupunta ka ba sa counter ng airport? Hindi mo alam kung saan ka patutungo? Kailangan alam mo kung saan ka patutungo. At higit sa lahat, kumpleto ka sa dokumento. Ganon po ang buhay dito. Kung nangangarap kayo, isama nyo ang Diyos sa iyong pangarap. Siya ang gawin yung pangarap. At alam naman ng Diyos yan. Bakit? Eh walang imposible sa Diyos. Nababasa ang buhay natin eh. Parang bukas na libro ang buhay natin sa Diyos. Bakit? Eh siya may, ano sabi? Yung buhay natin hiram sa Kanya. Oh. Kung ganun pala, dapat gamitin lang natin ang buhay natin para sa Diyos lang. Hindi, ginagamit mo sa pangarap mo eh. O, tingnan niyo po yung Biblia, babasa pa tayo. Sabi ni Apostol Pablo, sa unang Korinto 6:19-20, hindi ninyo paghahari ang inyong katawan. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. E kanino galing ang katawan natin? Di sa Diyos. Kasi Diyos po nagbibigay ng katawan natin. Buhay natin. Sa Kanya galing. At siya rin po ang babawi. Oh. Hindi po ba yung mag-asawa? Pag nag-asawa sila, bagong kasal, anong pangarap nila? Kailangan ng anak ko, guwapo, ang anak ko, maganda. Pero po bang magulang nagsabi, ang anak ko gusto ko pangit?
Wala naman na. Pero pag lumabas yung bata, hindi naman kagwapuan, hindi ka kagandahan. Anong sabi ng magulang? Nagmana sa'yo, sabi ng tatay. Sabi naman ng nanay, hindi. Sa inyong lahi, doon nagmana. Pero pag maganda, gwapo, lumabas, ay mana sa amin yan. Tapos sabi ng isa, hindi. Sa amin nangalahi yan. Kita nyo po. Hallelujah. Kaya yung katawan natin, ang sabi ni Pablo, gamitin natin para sa karangalan ng Diyos, kalwalatian ng Diyos. Paano mo malululati ang Diyos? Di gamitin mo ang katawan mo sa Kanya. Mangarap ka para sa Kanya. Hindi yung nangarap ka para sa'yo. Yun po yung tinatawag nilang unahin mo ang Diyos. At pag inuna mo ang Diyos, lahat naman ng kailangan mo ibibigay ng Diyos. Ano po? Huwag lang kayo magmadali. Sabi ko nga po, pag kayo naganap, mahina yan. Maaaring sandaling panahon, matitibag yan. Parang nagtayo ka ng bahay, dumating ang lindol, wasak. Pero kapag ang Diyos ang nagbigay sa'yo, kahit lilindulin ka ng lilindulin, ay hindi po magigiba yan. Diyos ang nagbigay eh. Kaya tayo, habang nandito tayo sa lupa, sabi ko nga po, tandaan po ninyo, nakalagay sa Biblia, namamatay tayo. Namamatay tayo. Paano kung namatay ka, wala ka sa panig ng Diyos? Dalawa lang ang papanigan ng tao. Satanas sa Diyos. Pag sa Diyos, ang pangarap mo para sa Diyos. Luwalatiin ang Diyos. Pag ang pangarap mo, panlupa, satanas ka. Ano sabi ni Juan? Tingnan natin kung sa demonyo ka nga. Kung pinapangarap mo, panlupa. Sa demonyo yan. No. Hindi kayo makapaniwala, no? Basahin po natin yung sulat ni Juan. Ito po. Unang 1:2:15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kita nyo po. Mga bagay sa sanlibutan. Material things. Anong pangarap mo? Magandang bahay. Mas maganda pa dyan. Anong pangarap mo? Kotse. Mas maganda pa sa kotse na yan. Ano yan? Material things. Tuloy natin. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng bagay na pinagnanasahan ng mga tao. Yun po yung faded glory. Mawawala. Yung araw, yung cellphone, ganito. Then, ganito. Then, ganito. Ganito. Habang tumatagal, high-tech, pa-high-tech ng pa-high-tech. Nung araw po, pag-aalis kayo, mag-abroad kayo, kakandado niyo yung bahay niyo. Kukuha kayo ng gwardya. Magbibiling kayo sa kapitbahay. Pero ngayon, kahit nasa abroad ka, nakikita mo yung bahay mo. Labas at loob, lahat ng gumagalaw. Dahil sa technology. Akala na magnanakaw, walang tao. Walang tao, pero kita ka na nagnanakaw ka. Kita nyo po yung nabalita lang kagabi sa balita.
niluhob yung isang convenience store. Sa sila dumaan, kisame. Hindi sa pinto kisame. Pero meron po palang CCTV yun. Nakikita po pala no, isang tao sa labas. Tumawag siyang pulis. Makakatakbo ba yun? Dadano din siya kisame para, walang alam ba? May mga pulis na pala sa labas. Kaya nung buksan po yung pintuan ng convenience store, andun yung dalawa. Makakatakbo ba sila? Nakatutok yung baril ng mga pulis. Sige, pag hindi nagbagong taon ng mahaga sa kanila. Yan technology, maganda rin yan. Pero kung minsan, yung technology maganda, ginagamit sa kasamaan. Hallelujah. Tuloy tayo. Yung mga pinagdanasahan pala natin sa mundo, pinapangarap pa sabi niya. Ano sabi? Mawawala. Kanino ba yung mawawala na yon? Yung mga bagay na pasalibutan. Ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, sandali, ito po ulitin natin. Mawawala sa libutan at lahat ng bagay sa salibutan. Mawawala ang salibutan at lahat ng bagay na pinagdanasahan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Yan. Pangarapan mo ang Diyos, kaibigan. Hallelujah. Mga bagay dito sa mundo, ano sabi? Mawawala. Ang dami na pong magagandang bagay na wala na, di ba? Ngayon, bumabalik nga yung mga luma, di ba? Pero kung sa Diyos ka, sabi niya, mabubuhay ka magpakailanman. Yun ang pangarapin niyo po. Ngayon, meron kong babasahin pang isa. Dito sa 5:19, ang buong salibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Yung mga material bagay, material things, dito sa mundo, sino may kapangyarihan? Si Satanas. Nangangarap kang ganito, hindi mo alam. Yung pinapangarap mo, kay Satanas pala. Bakit? Kasi ang inuuna mo, yung pangarap mo. Dapat unahin mo yung gusto ng Diyos. At yung pangarap mo, bahala ng Diyos sa'yo. Sabi ko nga po, pag ang Diyos ang nagbigay sa'yo, yung pangarap, alam naman ng Diyos yung pangarap mo Ibibigay ng Diyos lahat yun. Yun ay matibay. Pero yung pangarap mo, ikaw ang naganap. Mahina. Bakit? Mawawala. Si Satanas din mawawala Tatapos sa impyerno ng Diyos. Revelation chapter 20 verse 10. Ibubulit siya dagat-dagat ang apoy at asupre. May kasama? Meron. May barkada. Basahin nyo na lang po kung meron kayong Biblia. Meron siyang barkada. Tignan nyo, baka pangalan nyo yung nakalagay doon. Baka ayaw mo na magbasa ng Biblia, kaibigan. Magbasa po kayo. Wala naman po nakalagay ng pangalan doon Unahin po natin ang Diyos. Sasabi niya, yung katawan mo, bigay ng Diyos. Gamitin mo para sa Kanya. Para sa Kanyang karangalan, sa Kanyang kalwalhatian, sa Kanyang kaligayahan. Lahat gawin mo para sa Diyos. At alam naman ng Diyos kung anong kailangan mo. Bibigyan ka ng Diyos. Sigurado, buhos yung grasya. Lahat ng pangarap mo, ang Diyos ang pupuno niyan. Huwag mo nang unahin ng Diyos. Bakit? Pag binigay ng Diyos, ay matibay. Wala kasing tibay.
Sabi po dito sa Pilipos 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. O ano daw po yung kayamanan ng Diyos? Hindi nauubos yung kayamanan ng tao. Meron bang hindi nauubos? Nauubos yan. Simulan natin sa simula. 4:19 Pilipos. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. 20. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Anong sabi? Lahat. Hindi niya sinabing kalahati lang. 1/4, 3/4. Hindi. Kung magbigay po ang Diyos, anong sabi? Liglig, humahapaw. Wala ka nang aanapin pa pag ang Diyos ang nagbigay. Lahat ng gusto mo, sigurado. Diyos yan eh. Siksik, humahapaw. Kaya tandaan niyo po, panahon na para mangarap po kayo panglangit. Ang sabi ni Apostol Pablo. Gamitin po ang utak natin. Maging wise tayo. Nagkaroon ka na ng ganyan. Tapos 5 taon mo lang na-enjoy, tigok ka na. Yung masakit, ganito po ha. Na-achieve mo yung pangarap mo 10 years. Nakumpleto. After 10 years, nagkaroon ka ng sakit ng maluba. Saan pupunta yun? Benta. Pamura pang benta. Bakit? May sakit ka eh. Meron po kung alam na ganyan. Ang sabi niya, kaya binenta yon, may sakit yung tatay nila. Kaya nabenta daw pong mura. Hindi ko alam, basta sa sinasabi lang nila. Nakakwento ko po yung isang, yung tatay. Dapat ang ganito pa ang value niya, sabi niya, yung bahay niya. Pero nabenta lang ng ganito kasi nga, kailangan na namin yung pera. Oh. Asan yung tatay? Di naman po nagtagal, namatay din yung tatay. Yung nakakwento ako. Oh. Yung mga tumataya na loto, tumama. Yung nababalita. Oh. Sa isang iglap, wala. O nangarap na naman na tumama. Sa palagay mo, tatama ka? Binigyan ka nga ng pagkakataon ng loto eh. Pagkatapos, ginamit mo. Ala, one day millionaire. Meron pong ganyan. Na-picture pa kay kay Corina Sanchez yata. Nakabanig. Napunta sa kama, nasa banig na. Hindi lang sa banig. Karton na lang. Oh. Sabi niya pa, sana tumama uli ako. Sa dami na nananalangin, tumataya ng loto sa buong mundo. Ikaw lang ba? Oh. Kaya tandaan po ninyo, mangangarap kayo, pangarapin niyo po yung panlangit. Doon po ang Diyos ay malulwalhati. Salamat Panginoon Diyos sa katotohanan na ipinahunawa mo sa amin. Kung kami man po ay mangarap, dapat mangarap kami yung mga bagay na kalwalatian mo. Sapagkat ang buhay namin ay pagmamayari mo. Marapat lamang na ikaw ay parangalan namin sa aming buhay na hiram sa iyo. Salamat po Panginoon Diyos. Yung mga nanonood ng video, minsan pa, kung sila man po may bigat sa buhay, yung paghahani, kung may karamdaman sakit, pagalingin mo po sila.
Tunay nga sa iyo, walang imposible. Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Ang aming Diyos na lagi saklol. Ano po? Sa ngalan ni Jesus, Amen. Kaibigan, i-share mo naman ito. Kayo naman na share. I-share nyo lang, i-share. Like and share. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, nasa programa po tayo, ang tunay na pagbubunyag ng salita ng Diyos o katotohanan ayon sa Biblia. God bless us all. Hanggang dito na lamang ang aking pumunting video. Mahal kong kaibigan. Nawa, pag nanonood kayo nito, datnang kayo, nasa mabuti kayong kalagayan. Malusog. Hindi lang sa physical, malusog sa spiritual. Amen.